name is Hiromi. Thank you so much for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Bago po tayo magsimula sa ating online service, here are some reminders for you all. If you are watching this video for the first time, we want to let you know that you are welcome here. Don't be shy to introduce yourself. Mag-comment ka sa ating comment section on how you discovered this live broadcast. We want to know more about you, kapatid! Kung ikaw ay active sa social media and want to get more updates from us, connect with us through our Facebook page. Just type in Solution Grace Church. Huwag kakalimutang i-like ang ating page to get the latest updates. Pwede mo rin kaming i-chat sa aming page if you have prayer requests or if you're in need of counseling. Kung ikaw naman ay mas mahilig mag-Instagram, follow us on IG at SGC Las Piñas. Click follow to get our latest contents. Kung hindi naman flexible ang schedule mo pero gusto mo pa rin mapanood ang aming service, go to our YouTube channel and subscribe to Mismo TV. It's just one word, Mismo TV. If you want to give us a feedback, you may email us at sgclaspinas@outlook.com. Our Sunday sermons are also available on Spotify and Apple Podcast. Just search in Solution Grace Church. You won't need a premium subscription because it's totally free. Paano naman kung gusto mo makapag-Bible study? Catch Solution Grace-Based Devotions every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays at 7:30 p.m. via Facebook Live. At ito po ay may replay sa aming YouTube channel every 9 p.m. at Mismo TV. Para naman sa ating SGC fam, if you want to send in your tithes and offerings, you can send it to our GCash account. But before that, we want to remind you that your tithes belong to your home church. But if you are considering SGC as your home church now, you can send us your tithes and offerings through our GCash account number 0906 055 7821. Again, 0906 055 7821. Thank you for your generosity. Kaunting minuto na lamang po at malapit na tayong magsimula, so please prepare your communion elements for a communion later after the message. So grab your pen and notebook now kung gusto nyo po mag-take down ng notes. You can also screenshot ang mga slides later sa preaching time. You may want to hit the like button and share this video to your friends and loved ones. By simply doing so, you are already sharing the gospel of Christ through social media. So wherever you are watching right now, I declare that you will get a fresh revelation from the Lord Himself through our worship and studying of His Word. Again, this is Hiromi and you are watching our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. You are blessed. Chose me to be yours. I am captivated by your unending love. Lord, my heart surrender to your grace. And I can't help but to lift my say that your love is better than life, sweeter than wine. It's more than I can ever imagine. Your love is all that I need.
Lord, I receive your loving kindness and grace for me. I can't help but to lift my voice and say, your love is better than life, sweeter than wine. It's more than I can ever imagine. Your love is all that I need. So Lord, I receive your loving kindness and grace. Your love is better than life, sweeter than wine. It's more than I can ever imagine. Your love is all that I need. So Lord, I receive your loving kindness and grace complete. Hello, Church! Gracefield Sunday, everyone, and welcome to our Solution Grace Church online worship celebration. Maraming salamat po sa Panginoon sa isa na namang panahon at pagkakataon na tayo po'y pinagsama-sama niya para sa iisang layunin at yan po ay papurihan at bigyan po natin ng parangal at pagsamba ang ating Panginoong Hesukristo na nagaganap po sa mga oras na ito. And once again, welcome po and thank you for joining us once again ngayong linggong ito para tayo po'y sama-samang magbigay po ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos sa pamamagitan po ng mga awitan at pakikinig ng kanyang nananaganang salita. At ako po ang inyong makakasama at kasakasama hanggang mamaya, and my name is Laverne Ducot at gusto po nating i-welcome ang ating mga kaibigan. Yes, kayo po yan. Sa ngalan po ng ating SJC family, we thank you once again for joining us, especially ang ating mga first time na dumalo. Marahil kayo po ay nayaya o na inanyayahan ng inyong mga kaibigan, mga kapamilya. Well, maraming salamat po sa Panginoon at dalangin ko po na kayo po ay aming patuloy na makasama mula ngayon hanggang mamaya dahil napakaganda po na ating mga pag-uusapan. Dito yan sa ating Solution Grace Church online worship celebration happening every Sunday at 11 in the morning. And of course, gusto nating batiin ang lahat po na ating mga kaibigan na sinasamahan po tayo sa ating pananambahan every Sunday. Saan man po kayong panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, and good evening. And kung ano man pong online platforms ang gamit po ninyo, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama, pagtutok at panunood sa ating pananambahan. And of course, I also would like to thank yung ating host kanina na nakasama every Sunday kasama po natin, Miss Hiromi Miura. Thank you for welcoming us. And of course, siya po ang nagbibigay po sa atin ng mga informations, ng mga updates concerning sa ating church. At maraming salamat sa ating kapatid na iyan. And gaya po ng kanyang paanyaya at paalaala po sa atin kanina, maaari na po nating ihanda yung ating mga communion elements na gagamitin mamaya para po sa ating pagsasagawa at pag-alaala at pagdiriwang, paggunita sa kabutihan at mga tinapos na gawa na ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung ating Holy Communion. So ihanda na po ang inyong mga tinapay at ang inyong mga grape juice or anything po, kung ano pong available sa inyong mga tahanan, pwede na po yan. At para sabay-sabay po natin gunitain ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. Amen. So excited po kami at nagpapasalamat kami
sa panahong ito dahil tayo po muling nagsama-sama para pagsaluhan ng kabutihan, pag-ibig, at ang dakilang pagmamahal sa ating ng Diyos. At syempre pa, sa ating pagpapatuloy, tayo po muna po ay dumako sa ating pananalangin. Aming Diyos at namamakapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isa na namang panahon at pagkakataon para kami po ay magsama-sama sa iisang layunin. At yan po ay purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan at pasalamatan ang iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At gayon din, Panginoon, naisan po namin na kami po ay patuloy na mabuksan ang aming isipan, pagyamanan ng aming kamalayan sa mensaheng aming mapapakinggan sa araw pong ito. Aming Ama, o Diyos, gamitin niyo po ang iyong lingkod bilang tagapagpahayag na iyong nananaga ng kapahayagan, ang iyong ebanghelyo, ang iyong biyaya na sadyang nagpapalaya. Salamat po sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan at sa aming mga kapamilya, sa aming sambahan na kasama po namin sa araw na ito. O Diyos, kayo po ang siyang maitaas mula sa simula hanggang sa katapusan ng aming pananambahang ito. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. At po ay magsabi ng Amen and Amen. Muli po, maraming salamat for joining us today. Isa na naman pong napakagandang pagkakataon para pagsaluhan po natin ang kabutihan, ang pag-ibig, at ang sakdal at dakilang pagmamahal sa atin na ating Diyos. And of course, gusto natin pasalamatan ang ating SGC Praise and Worship Team na naghatid po sa atin kanina na isang napakagandang paalaalang awitin ugnay po sa kabutihan, sa pag-ibig at sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos. And of course, this time, as promised, tayo po idarako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At nakakatuwa po, no? Na every Sunday, bagaman wala pa po tayong on-site worship service, salamat sa Panginoon for this technology, ang Facebook Live. Tayo po ay pinagsasama-sama ng Diyos sa pamagitan po ng itong technology na ito via online. Meron tayong worship celebration. And speaking of celebration, ipagdiriwang po natin ang kagandahan po ng buhay na inilaan sa atin na ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And of course, gagaya pa natin po ang niyaya kanina, ihanda nyo na po ang inyong mga tinapay at grape juice or any juice po na meron pong available sa inyong mga tahanan. Ito po ay gagamitin natin mamaya bilang pagdiriwang, paggunita at pag-alaala sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus na sadyang may direkta at magandang layunin po para sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang isang matagumpay na anak ng Diyos. Ikaw yan, kapatid. So, thank you so much sa inyo pong puso na talaga naman pong naisang matuto at mapagpala at kaya naman po kasama namin kayo sa mga panahong ito. At in behalf of the SGC family, we would like to thank our Heavenly Father sa kanyang kabutihan. Alam niyo po, come November 8, 2020, and that would be Sunday, kami po ay magdiriwang ng ika-isang taong anibersaryo. Yes, praise God! Parang kailan lang kami po ay nagsisimula sa kabutihan po at katapatan ng Diyos ay nais po namin ipabatid sa inyo. Yes, isang taon na po o mag-iisang taon na ang SGC or ang Solution Grace Church come November 8, 2020. And also, salamat po sa Panginoon at salamat po sa mga kapatiran na ipagdiwang po sa amin because we have just celebrated our 2nd year anniversary naman po na ating ministeryo, yung ating Solution Grace-Based Devotions. Ito po yung ating ministeryo ipinagkatiwala po sa inyong lingkod at sa aming pamilya kung saan ay nagkakaroon po tayo ng Bible study every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays at 7:30 in the evening. So hindi po natin namamalayan, nakakadalawang taon na po tayo at purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa ministeryong ito. At marami po nagtatanong, ano po ang mga pinagdaanan namin itong mga nakalipas sa 2 taon. Well, sa totoo lang may mga persecutions, pero sa totoo lang din, mas marami pong marapat po ipagpasalamat sa Panginoon dahil for the past 2 years, ang tinatanong ng iba, anong sekreto ng solution, bakit consistent po siya? Well, basically, it's all about God's grace. Ito po talaga yan, undeserved, unearned, and unmerited favor. And tinatanong po kami ng ibang mga kaibigan namin, anong ginagawa ninyo sa ministeryo ninyo? Dahil sa totoo lang po, hindi po kami umaasa sa aming, walang husay talaga eh. Wala kami naiambag, ito po ay biyaya sa amin ng Diyos. Ang ginawa lamang po namin, kami po ay nag-i-enjoy, namamahinga at namamangha
sa kabutihan ng Diyos. At hindi po namin namalayan, tayo po ay nasa 2nd taon na. So maraming salamat po sa inyong mga patuloy na sumusuporta, nananalangin, at nagiging kabalikat po namin sa gawain ito by sharing the program po sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. So maraming salamat. Really, it's all by God's grace. Siya lamang po talaga ang nagsusustain po sa gawain ito because we believe, naniniwala po kami sa ating ministeryo, kung ang Diyos po ang nagpasimula, siya po ang mamamahala at siya na rin po ang bahala. Kaya po ang dapat lamang po namin ginagawa ay maniwala at patuloy na mamangha. At yun nga po nangyayari sa amin every single day, every week sa paglipas po ng 2 taon. So lahat po ng papuri at pasalamat sa Panginoon. Alam niyo po ba, ito talaga ang kagandahan kapag tayo po ay napapakain at bilang pastor, bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kapag ang isang ministeryo po o isang ministro ay nagpapahayag ng napakagandang mga nangyari sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung tinatawag na New Covenant Ministry. At yan po ang kagandahan po sa ating ministeryo. For the past 2 years, and even actually wala pang Solution Grace-Based Devotions. Nung ako po ay naglilingkod pa lang sa radio, sa Papuri Radio Show, ang ministeryo po ng inyong lingkod ay talaga naman pong ipinapahayag natin ang kagandahan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. At ito nga po ang katotohanan kapag kayo po ay nagpapahayag ng New Covenant Ministry, sabihang hindi po kayo pagkukulangin ng Diyos at hindi po kayo mauubusan ng inyong mga ipinapahayag sa pulpito man yan or sa online broadcast. At isipin niyo po sa loob po ng 2 taon, ang Diyos po nagpo-provide ng mensahe sa atin every single week. 3 times a week po yung ating Bible study. Sa Kanya po nagmumula ang kapahayagan. Dahil kung manggagaling po sa akin yan, wala po ako talaga maibibigay. It's all by God's grace po talaga. It's all undeserved, unearned, and unmerited favor. Amen. So ito po ang biyaya talaga. Talagang siya po ang mag-provide ng inyong mga pangangailangan. At ito po ay pinapatotohanan sa atin ng 2 Corinthians chapter 3, verses 5 until 6. Now, basahin po natin ang napakagandang talatang ito. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Verse 6, who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Amen. Once again, that was 2 Corinthians chapter 3, verses 5 until 6. So take note of the huge difference. Kapag kayo po ay ministro o pastor o tagapagpahayag ng Ebanghelyo na tumutukoy po sa mga tinapos na gawa na ating Panginoon Hesukristo, kung saan sa krus ng Kalbaryo ay naitatag po at nabigyan po ng kapangyarihan yung tinatawag na New Covenant, ba talaga naman pong hindi po kayo pagkukulangin ng Diyos. At muli po, ito ay ipinatotohanan sa atin ng 2 Corinthians chapter 3, verses 5 until 6. Bagaman, ito po ang katotohanan, meron po tayong mga kakilala ng mga kapastoran na talaga namang sila po ay nahihirapan every Sunday, every time na gumagawa po sila ng kanilang mensahe, talagang sabi nila parang paano kung gagawin ito. At meron din nga po kung I believe na ikwento ko na po ito once upon a time. Na talaga naman pong sabi po ng isang nagkwentong kakilala kong pastor, siya po ay nagretiro na maaga dahil sabi niya, wala na akong mai-preach, paulit-ulit na. Wala akong ibahaging bago. Ako mismo, hindi na ako napapagpala sa aking mga ibinabahagi. So, he decided na magretiro po ng mas maaga. Bakit? Kapag kayo po ay nasa ilalim ng lumang kasunduan, which is the old law-keeping covenant, talagang kakapusin po kayo at hindi po kaya maipagpatuloy ng effortless ang inyong ministeryo. Subalit kung kayo po ipapasa ilalim at tagapagpahayag na napakagandang Ebanghelyo na tumutukoy po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan ay itinatag din po ang bagong kasunduan or new covenant between God and His Son, Jesus Himself, talaga naman pong hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen. Now, tingnan po natin yung huge difference po ng old law-keeping covenant sa new covenant of pure grace. Now, take note of this. The old law-keeping covenant demands righteousness from a bankrupt and sinful individual. So, kung kayo po ay nakikinig ng mensahe, ito talaga naman pong manlulupay-pay ka because the old law-keeping covenant demands righteousness once again from a sinful,
bankrupt men. Samantala, the New Covenant of pure grace, it supplies righteousness to a sinful, bankrupt man. Wow! So, it's a matter of demand and supply. Ang old law-keeping covenant, it's all about demand. So, dinidemand ka. You have to be obedient and you have to perform your best for you to be blessed. Samantala, ang new covenant of pure grace, ang Diyos po ang nagsusupply sa inyo at ibinigay na po sa atin ang kaloob na katuwiran sa pamamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. And one more, sabi po dito ng 2 Corinthians chapter 3 verse 6, who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. Why? For the letter kills. Ano po yung letter na tinutukoy dito? It's all about the Ten Commandments. It kills. But the Spirit, referring to the Holy Spirit, gives life. Now, ano po ibig sabihin po nito? Because when the first Pentecost happened, from the time of the Passover until nung sila po yung nakarating sa Mount Sinai and the law was given, 3,000 died. Samantala, nung ibinigay naman po ang Banal na Espiritu when the Pentecost was fully come. Pentecost, 50 days from the cross, and then dun po sa Book of Acts chapter 2, nakamit po nila ang Banal na Espiritu. When the Pentecost was fully come, 3,000 got saved. Ito po ibig sabihin ng 2 Corinthians chapter 3 verse 6, for the Spirit gives life, but the letter kills. So dito po, kayo po ay nagme-minister under the old law-keeping covenant. Mapapasin niyo po, nanlulupay-pay po kayo. Unti-unti po nawawala po yung sigla ng inyong ministry. But kung kayo po ay nasa pagtuturo at tagapagpahayag ng bagong kasunduan, it's all about Christ and His finished work on the cross. Ang sufficiency po natin ay nagmumula sa Diyos. Siya po ang nagbibigay po sa atin. And of course, we thank the Lord sa Kanyang katapatan, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kadakilaan. At patuloy po namin nararanasan po ito sa aming ministeryo, Solution Grace-Based Devotions. And of course, once again, we thank our Heavenly Father because come November 8, 2020, kami po ay magse-celebrate po, ipagdiriwang namin ang unang taon na aming sambahan at talaga naman pong busog na busog sa pagpapala. Purihin po ang Panginoon. Sa Kanya po talaga ang lahat ng papuri. So, mga kapatid, sa ating pong pinag-uusapan sa ngayon, under the law, it's all about man's perfect performance and obedience. But under the new covenant of pure grace, it's all about Jesus' perfect performance and obedience. Dilayan ko po na makita po natin yung malaking kaibahan. Once again, under the old law-keeping covenant, it's all about man's perfect performance and obedience to the law. Hindi po pwedeng 99.5%, hindi pwedeng 99.9%. It should be 100%. Because James chapter 2 verse 10 tells us, whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, he is guilty of all. Kaya po talagang hindi po kayo mamumunga kung kayo po ay ministro o tagapagpahayag ng old law-keeping covenant. And once again, the new covenant of pure grace, it's all about Jesus' perfect performance and obedience to the will of the Father. So sa Kanya po nakatuon ang ating mga mata. Sa Kanya po natin ibinabaling ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. And of course, the gospel is all about Jesus and His finished work on the cross. Like ko po itong pinapaalala sa ating programa. 1 Corinthians chapter 2 verse 2, sabi ni Apostol Pablo, for I decided to know one thing among you except Jesus Christ and Him crucified. So dapat po maging malinaw po sa atin to. And of course, this is the gospel, mga kapatid. So being under grace, you become Jesus occupied. Hindi ka na nakatuon sa sarili mo. Nakatuon ka kay Kristo. At dahil dito, damag-dama mo yung pagdaloy ng kapangyarihan at biyaya sa iyo ng Diyos. So mga kapatid, talaga pong effortless. Talaga namang hindi po kayo nakikipagsapalaran. At gaya po ng sabi ko kanina, for the past 2 years, alam niyo, may mga nagtatanong sa amin, buti pa ang inyong ministeryo ay consistent, tuloy-tuloy na napapanood sa FB Live. Well, mga kapatid, really, it's all by God's grace na po. Kami po every week, we just enjoy, kami po ay namamahinga at namamangha po talaga sa katapatan ng Diyos sa aming buhay. Let me like what the Apostle Paul said in Philippians chapter 3, verses I think in 5 until 6.
He was then bragging about his pedigree. Pinagmamayabang niya po talaga. At may karapatan naman talaga sa Apostol Pablo. He was bragging about his pedigree, about his accomplishments, and of course, yung kanyang mga achievements through his performance. But when he received Jesus as his Lord and Savior, nagbago po yung buhay niya. Nakita po niya yung kanyang mga, kanyang pedigree, yung kanyang accomplishments and achievements through his performance. Kinonsider po niya itong rubbish, ay dumi lamang to. Sabi niya ay useless waste at walang kabuluhan. So talagang kapag ang mata natin nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo, talagang gumagaan ng buhay. At ito po ang naranasan ni Pablo. Nakita niya na hindi mo na kailangan makipagsapalaran sa buhay. Makita lang po natin kapag nakatuon ang ating mga mata, ini-enjoy po natin, namamahinga po tayo at namamangha tayo sa kabutihan, sa katapatan, sa atin ng Diyos. Bagaman hindi po tayo talaga deserving. Yun nga pong kabutihan sa biyaya eh. Undeserved favor. Hindi po tayo deserving and yet, nakamit po natin ito bilang kaloob. Unearned. Hindi po natin siya binili, hindi natin siya binayaran, pero nakamit po natin bilang kaloob. And of course, unmerited favor. Pag sinabi po natin unmerited favor, hindi po ito ibinigay ng Diyos dahil ikaw ay mabuti, or dahil ikaw ay mabait, or dahil ikaw ay matapat, at masunurin. Hindi po. Nakamit po natin ito bilang kaloob dahil mabuti, mabait, matapat, at masunurin po ang ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, mga kapatid, if you want to boast on something, wag po yung ating kakayahan. Wag po yung ating pedigree, yung ating achievements, accomplishments through our performance. Ipagmalaki po natin, ipagyabang po natin yung pedigree na ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang accomplishments through His perfect performance and obedience on the cross. Ano po yung pedigree na ating Panginoong Hesukristo? He is God Himself, nagpakababa. Inangkin po niya ang katotohanan ito. Bagaman siya po ay napakataas, napakatayog. Pero mas minarapat po niya na siya po ay magkatawang tao upang abutin ang isang kagaya mo at kagaya ko. Amen. So mga kapatid, napaka-importante po na ipagmayabang po natin ang pedigree, ang accomplishments na ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, because on the cross when He said it is finished, lahat po na ating mga kasalanan ay pinawi na. Amen. Praise God. Amen. So, the more po nating pinagmamalaki ang katapatan ng Diyos sa ating buhay, nakikita po natin ang kanyang nananaganang biyaya at sabihan wala po tayong naiambag. Wala po tayo talagang pwedeng ipagmalaki. Alam niyo, lalo po nating mararanasan ang pagdaloy ng biyaya at kapangyarihan sa ating mga buhay. At ito po ay pinapatotohanan sa atin ng 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Basahin po natin. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. And that's why ang ating pong message for today, it's entitled, Grace is attracted to your weakness. Once again, grace is attracted to your weakness. Mararanasan po natin ang biyaya at kapangyarihan ng ating Diyos sa ating kahinaan. The more po nating ipinagmamalaki ang ating lahi, ang ating mga naipundar, ating kakayahan, gamit po yung ating lakas, hindi po natin mararanasan ang pagdaloy ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Pero kapag inaangkin po natin, nasabihang wala po tayong naiambag at wala po tayong kakayahan, wala tayong kalakasan, doon po natin mararanasan ang pagdaloy ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. So ngayong araw pong ito ay tatalakayin po natin at aalamin po natin kung ikaw ay nagpapasailalim nga ba sa Old Law-Keeping Covenant or kayo po ay nagpapasailalim sa the New Covenant of Pure Grace. Dahil marami po nagtatanong sa inyong lingkod at sa ating programa, paano ko malalaman kung ako, pastor, ay nagpapasailalim sa Old Law-Keeping Covenant or sa New Covenant of Pure Grace? At malalaman din po natin mula po sa ating mga pag-uusapan, ano pong malaking kaibahan pa nito sa isa't isa? Once again, take note. The Old Law-Keeping Covenant and the New Covenant of Pure Grace. Now, question, ano po ang kaibahan ng mga taong nasa ilalim ng Old Law-Keeping Covenant at nagpapasailalim sa New Covenant of Pure Grace? Pag sinabi po natin the New Covenant of Pure Grace, ibig sabihin wala pong halo.
Hindi natin pwedeng lagyan ng konting law at konting grace. Kasi pag ginawa po natin ito, ang tawag po dito, hindi na siya pure. Ang tawag po dito ay mixture. It should be pure grace. Wala pong halo. 100% pure grace. So, ibig sabihin, it's all about Jesus. Wala po tayong iniambag po dito. And of course, makikita rin po natin ang malaking kaibahan po nito. At dalayan ko po na masagot po ang mga katanungan ninyo. At paano ko malalaman, once again, kung ako ay nagpapasailalim sa kautusan o nagpapasailalim sa nananaganang biyaya ng Diyos. Ito po yung isang maganda pong isaalang-alang po natin. Ang mga tao pong nagpapasailalim sa Old Law-Keeping Covenant, these peeps are bragging about their performance. Ipinagmamalaki po nila yung kanilang mga tinapos na gawa. Yung kanilang mga ginagawa at mga gagawin pa sa hinaharap. Samantala, yung mga peeps naman, yung mga taong nagpapasailalim sa nananaganang kapahayagan ng purong biyaya or pure grace. Ano po yung kanilang ipinagmamalaki? Yung performance ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. That's the big difference. Ito po yung huge difference nito sa isa't isa. At aalamin din po natin ang malaking kaibahan sa larangan po ng pamumuhay ng mga taong nasa ilalim ng Old Law-Keeping Covenant at ng mga taong nasa ilalim ng nananaganang biyaya ng ating Diyos. Naniniwala po ako, kung kayo po ay tumanggap sa Panginoong Jesus, kinikilala po natin, gaya po na sinasabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 until 9, that we have been saved by grace through faith, not of ourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Alam pong kinikilala mo na ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ikaw ay nanampalataya. Ito po yung bilang pagsang-ayon mo sa Diyos. Amen. So kayo po ay ligtas. Samantala, malaking bagay din naman po kung kayo po hindi nakakapakinig ng tunay na ebanghelyo, pero po malaking kaibahan po ito sa inyong buhay sa bawat araw. Yung mga nasa ilalim po ng Old Law-Keeping Covenant, sila po ay patuloy na nakikipagsapalaran sa buhay. Patuloy po silang nakikipaglaban. Kasi ang kaisipan nila, kapag hindi nila ginawa ang mga bagay-bagay, walang gagawa nito para sa kanila. Pero ang tao naman po namumuhay sa ilalim po ng nananaganang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung taong punong-puno ng kapahingahan, punong-puno ng kagalakan, and even po yung mga maliliit na bagay ay talaga namang ipinagpapasalamat nila sa Diyos. At sa mga pag-uusapan po natin mamaya, pagyayamanin po natin ang malaking kaibahan ng pamumuhay ng mga taong nasa ilalim ng Old Law-Keeping Covenant and mga taong nagpapasailalim sa The New Covenant of Pure Grace. And of course, ang pagtalakay pong ito ay kukunin po natin ang mayamang kapahayagan na ating Panginoon mula po sa isang napakagandang taninhaga na ibinahagi ko na rin po nitong Thursday evening sa ating Bible study. Well, ating pong key verses ay matatagpuan sa Matthew chapter 20 verses 1 through 16. So basahin po muna natin nang sa gayon na himay-himayin po natin ang napakagandang kapahayagan po mula sa mga talatang ito. Let's start with verse 1, Matthew chapter 20. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. And then verse 2. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. Now dito po sa ating talinhaga o parable na ibinahagi po sa atin ating Panginoong Jesus, meron po siyang gustong ipabatid po sa atin at ihatid na mensahe para makita po natin yung malaking kaibahan ng mga taong namumuhay sa ilalim ng Old Law-Keeping Covenant at sa The New Covenant of Pure Grace. Once again, bakit po sinasabing pure grace? Wala po itong halo. Hindi po pwedeng may kaunting law, may kaunting grace, or may kaunting grace at may kaunting law. Hindi po pwede ito. Ang tawag po dito ay mixture. So it should be pure grace. So dito po sa ating talinhaga o parable ng pag-uusapan, meron pong tatlong mga mahahalagang tauhan. The first one, yung landowner. It's a typology of our Lord Jesus Christ. Now, ito naman pong laborers po dito, mga mananampalataya. At hatirin po sila. Meron po mga nasa ilalim ng kautusan at nagpapasailalim sa mayamang at nananaganang biyaya ng ating Panginoong Jesus. At syempre pa, yung steward po dito, na mababasa po natin, I think in verse 7, it's a typology of the Holy Spirit. So, let's move on sa ating mga pag-uusapan. Now, going back sa verse 2 of Matthew chapter 20, na basa po natin kanina, that the land owner had agreed to the first hour laborers. Sila po ay
ay nagkaroon po sila ng tinatawag na kasunduan or agreement. At ang may-ari po ng ubasan, siya po ay sumang-ayon sa kasunduan na ibinigay po ng mga manggagawa. Kakaiba po ito, no? Ang manggagawa, ang gumagawa ng kasunduan, hindi po yung may-ari ng ubasan. Napakabuti po ng may-ari ng ubasan. Now, ano po yung kasunduan po nila dito? Sila po ay tatanggap ng isang denarius bilang kapalit ng kanilang pagtatrabaho maghapon. So, ito po yung kanilang kasunduan. And take note yung pong may-ari ng ubasan, early in the morning siya po yung lumabas para katagpuin itong mga manggagawang ito. Yung mga manggagawang ito, kung hindi po sila kinatagpo ng may-ari ng ubasan, wala po silang pagkakakitaan at wala po silang trabaho at wala silang gagawin. Ibig sabihin, magiging tambay lang sila sa maghapon. Pero dahil mabuti po itong may-ari ng ubasan, sila po ay kanyang kinatagpo. At syempre, napakabuti ng may-aring ito dahil tinanggap niya yung mga manggagawang ito, bagaman sila po yung nagbigay ng kanilang kasunduan, wala na pong interview na ganap. Sila po ay agarang tinanggap ng may-ari ng ubasan. Plus, of course, sumang-ayon pa, pumayag sa kanilang kasunduan na isang denarius for a full day's wage. So napakabuti po. Ano? Now, let's go on. Matthew chapter 20, verses 3 through 7. And the landowner went out about the third hour, which is 9 a.m. Pag sinabi po natin third hour. And so others standing idle in the marketplace. Verse 4. And said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right I will give you. So they went. Again, he went out the 6th hour, and that's the 12 noon, and 9th hour, which is 3 p.m., and did likewise. And about the 11th hour, which is 5 p.m., he went out and found others standing idle, and said to them, why have you been standing here idle all day? They said to him, because no one hired us. He said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, you will receive. Amen. So, pinagpala po ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang salita. Once again, that's Matthew chapter 20, verses 3 to 7. Napakagalante po, mapagbigay ng may-ari po ng ubasang ito. If you have noticed, in verses 1, 3, 5, and 6, 5 beses pong lumabas yung may-ari ng ubasan. Ibig sabihin, napaka-significant po ng number 5 in Bible numerics. It speaks about grace. So dito po, 5 beses po siyang lumabas. Siya po yung kumatagpo sa kanila para po katagpuin itong 5 grupo ng mga manggagawa. Amen. So napakabuti po ng may-ari ng ubasang ito. Ganito rin po ang ginawa sa atin ng Diyos. Siya po ay sadyang napakabuti. Mas minarapat po niyang siya po ang lumabas para tayo po ang katagpuin. Di po ba? Kaya po na aking paalaala lagi sa ating programa, ay palitan na po natin ating isipan. Kasi pangkaraniwan, napapakinggan ko sa mga testimony, sinasabi nila, nang aking nakatagpo o kinatagpo ang Panginoong Jesus, ay nagbagong aking buhay. Mga kapatid, hindi po kayo ang nakatagpo sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ang kanyang kinatagpo dahil hindi po kailanman naliligaw ang ating Diyos. Tayo po ang naligaw. So tayo po ang kanyang kinatagpo. At gaya po sa kwentong ito, dahil siya po yung landowner dito, ating Panginoong Jesus, siya po ang lumabas para tayo po ikatagpuin. And praise God, gaya po ng isang napakagandang awitin na talaga namang paborito ko po. Gayon na lamang ang kanyang pag-ibig, nilisan ng langit at nagpakasakit upang abutin ang ating mundo, upang angkinin ang kasalanan ko at kasalanan mo. Ito po ang ating Diyos. Bagaman siya po ay makapangyarihan, Diyos na mapagmahal, mayaman, matayog, mas minarapat po niyang katawang tao upang abutin ang isang taong katulad ko at katulad mo. Wow! Ito po ang Diyos natin. So dito po, ay talaga nakita natin na napakabuti ng may-ari ng ubasan. Wala na po siyang in-interview, wala nang tinanong, basta sinabi lang niya ay, sige, magtrabaho kayo sa aking ubasan. Amen. So tuloy-tuloy po tayo. Ang may-ari po ng ubasan ay, muli po ay 5 beses po siyang lumabas at pinuntahan po yung mga manggagawa at sila po ay kanyang inanyayahan na magtrabaho sa kaniyang ubasan. So siya po ay nagbigay ng opportunity para kumita at magkaroon po ng kabuhayan. So dito po, kinatagpo niya yung 5 grupo ng mga manggagawa. So
i-group po natin sila. 5 po sila. Now, isa-isahin po natin sila. Yung first group, tawagin po nila nating the first hour group. So, ipagpalagay po natin kasi sabi nung verse 1 ng Matthew chapter 20, yung landowner, ay lumabas po siya. He went out early in the morning. So, ipagpalagay po natin na 6 a.m. Ito po yung first hour group. And then, yung ikalawang grupo, it's the 9 a.m. group. Ikatlong grupo, it's the 12 noon group. At yung ikaapat, the 3 p.m. group. And of course, yung ikalima, number of grace, it's the 5 p.m. group or the last hour group. So dito po sa kwento natin, meron pong, tingnan po natin yung napakagandang kapahayagan. Merong first hour group, which is the 6 a.m. group, at saka yung last hour group, the 5 p.m. group. Now, going back to Matthew chapter 20, verse 2, kung saan po inabasa po natin, na sumang-ayon po dito yung landowner sa kasunduang ginawa ng mga manggagawa. Isipin niyo po, kakaiba po talaga ito, ano? Na sila po yung nagtalaga ng kasunduan para sila po ay magtrabaho, para sila ay mapapayag ng mabuting landowner. Siya nga po yung lumabas, siya yung kumatagpo sa kanila, sa mga manggagawang ito na wala naman talagang trabaho. And then, nung nakatagpo po niya yung mga manggagawang ito, wala na pong interview, sila po ay qualified na lahat at ang nakakatuwang eksena dito, sila pa po yung gumawa ng kasunduan o agreement para sila po ay pumayag magtrabaho sa may-ari ng ubasang ito. Muli po, ano po yung kanilang kasunduan? 1 denarius for a full day's wage. Yun po kasi ang kalakaran ng mga panahon yun. Matthew chapter 20 verse 2, bilang patotoo sa ating mga pinag-uusapan na tinatalakay. Now when yung he po dito is the landowner, had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. So may kasunduan po yung first group, yung first hour group. Sila po yung ipagpalagay natin 6 a.m. group. Samantala, mababasa po natin mula po sa Matthew 20 verses 3 onwards na yung pong mga ibang grupo, the 9 a.m. group, the 12 noon group, the 3 p.m. group, and the 5 p.m. group, wala po silang ginawang kasunduan. Nung sila po inimbitahan ng mabuti at mabait na landowner, hindi na rin po silang na-interview, sila po ay niyaya, so walang kasunduan na ganap. So sabi po nung landowner, take note of this, sa 9 a.m. group, sa 12 noon group, at saka sa 3 p.m. group, sabi po ng may-ari ng ubasan, whatever is right, I will give you. Samantala sabi po niya sa 5 p.m. group kakaiba, whatever is right, you will receive. So it's one thing for God to give, and it's another thing for us to receive. Kasi pwede naman pong ibigay ng Diyos ito, depende sa atin kung tatanggapin natin. Pero yung last group, yung last hour group, tingnan niyo po ito, ibalik natin ang ating tuon sa grupong ito. Sabi po ng landowner sa kanila, whatever is right, you will receive. Hindi po niya sinabing, I will give you, you will receive. So, ibig sabihin, wala na po silang option. Talagang tatanggap at tatanggap po sila. Now, sino-sino po ito mga taong ito? At aalamin po natin yan as we move on sa ating mga pinag-uusapan. Now, dito muna po tayo. So, muli po, walang kasunduang naganap mula sa 9 a.m. group, 12 noon group, 3 p.m. group, at saka sa 5 p.m. group. Sila po ay inanyayahan lamang na may-ari ng ubasan, and then, karaka-karaka sila po ay tumugon, pumunta po dun sa vineyard at nagtrabaho. Ngayon, alamin po natin kung gaano po at ilang oras po ang kanilang ibinigay, ilang oras po yung kanilang ipinagtrabaho sa araw pong iyon. So, magsimula po tayo sa first hour group. So, ipagpalagay po natin. Since sabi nga po muli ng Matthew 20 verse 1, the landowner went out early in the morning. So, ipagpalagay natin 6 a.m. So, from 6 a.m., siya nagsimula ng trabaho until 6 p.m., ilang oras po ito? 12 hours. And then, yung 9 a.m. hanggang 6 p.m., siya po ay nagtrabaho ng 9 hours. Yung 12 noon hanggang 6 p.m., siya po ay nagbigay po ng 6 na oras ng pagtatrabaho. At ang 3 p.m. until 6 p.m. ay nagtrabaho ng 3 oras. At itong pinakamaganda, yung 5 p.m. until 6 p.m. kasi hanggang 6 p.m. po
pagtatapos ng kanilang pagtatrabaho ay nagbigay lamang po ng kanyang oras, ng 1 oras ng pagtatrabaho. So ituloy po natin ang pagbabasa. In Matthew chapter 20 verse 8, ito po ang maganda na mga pangyayari. So when evening had come, the owner of the vineyard said to his steward, once again, the steward po dito, it's a typology of the Holy Spirit, call the laborers and give them their wages beginning with the last to the first. Sabi po dito ng landowner, tawagin mo na ang mga manggagawa, tunahin mo yung huli, and then yung nauna. Ito po ang puso ng Diyos. Take note of this. God's heart really is for the last, for the lost, and for the least. Ang puso po ng Diyos ay para po sa mga taong tingla ay wala pong kabuluhan sa lipunan. Ikaw na marahil ay tinitingnan mo sa sarili mo na walang saysay ang iyong buhay. Wala kang naiambag sa iyong lipunan. Kapatid, iba po ang tingin sa inyo ng Diyos. Bagaman yan po kayo minamasdan ng sanlibutan o ng lipunang ito, sa mata ng Diyos, ikaw ay sadyang mahal at mahalaga. Tingnan po natin ang mga sumusunod na mga pangyayari po mula sa talinghagang ating pinag-uusapan. Bagaman hanggang 6 p.m. lamang po ang oras ng kanilang pagtatrabaho, minarapat pa rin pong imbitahan ng landowner na ito yung isang grupo ng mga manggagawang ito. Siya po ay muling lumabas para katagpuin po itong mga manggagawang ito. Tawagin po natin silang the last hour group. Sila po yung inimbitahan at inanyayahan ng landowner na ito alas 5 na ng hapon. Kasi po, sila ay magtatrabaho lamang until 6 p.m. So meron silang 1 oras na pagtatrabaho. And then, binigyan pa rin po sila ng opportunity para magtrabaho, para magkaroon po ng pagkakakitaan. Now, napakaganda po ng katanungan dito ng landowner. At maalalang tinanong po sila dito ng landowner. Sabi nila, bakit sila nakatambay lang dyan sa tabi-tabi? And then sabi po nila, kasi po wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh. Kaya kami nandito. So tinanong sila, bakit kayo nandiyan sa tabi-tabi, tatambay-tambay lang? Wala pong nag-i-invite sa amin eh. So bakit po kaya isinulat pa ito ng Banal na Espiritu? Anong purpose po ng Banal na Espiritu? Ano pong kapahayagan na nais po niyang ipabatid po sa atin? Bakit wala pong magbigay sa kanila ng trabaho? Yun ang tanong sa kanila ng landowner. You know the answer? Ito po yung revelation dito. Kasi kung babalikan po natin yung 9 a.m. group, yung 12 noon at saka 3 p.m., hindi po sila tinanong ng landowner. Ito lamang pong 5 p.m. group. Muli po yung tanong, bakit kayo tatambay-tambay dyan sa tabi-tabi? Ito po yung medyo modernong pagtatanong sa kanila. And then, ang tugon po ng mga taong ito, wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho. Now, bakit po kinailangan po nating malaman na wala pong nag-aanyaya sa kanila at walang gusto magbigay ng trabaho? You know the answer? Simply, because these peeps, ito po mga manggagawang ito, unfit po sila for the job. Hindi po sila qualified. In other words, hindi po sila pinagkakatiwalaan ng mga may-ari ng lupain doon sa kanilang lugar. Nag-iisang landowner po ang nagtiwala sa kanila. Tingnan niyo po, napakabuti ng landowner na ito. Bagaman, consider po natin, 5 p.m. na to eh. Ano pang gagawin nila? Pero sabihan mapagbigay po yung landowner. 1 oras na lang. Ngayon, isa pang bagay po dapat i-considera. Kung talagang ito po ay sasabihin natin na kung ito yung pangkaraniwang landowner, may-ari ng ubasan, hindi na po niya gagawin yun. Una, alas 5 na, 1 oras na lang, matatapos yung trabaho. Pangalawa, walang kumukuha sa mga ito. So, ibig sabihin, unfit po sila for the job. In other words, unqualified. Hindi nga sila kinukuha ng iba, pero ano pong ginawa ng landowner? Kinuha po sila. Walang interview, walang anything. And of course, wala rin pong kasunduan. Hindi sila gumawa ng kasunduan. Hindi rin gumawa ng kasunduan yung landowner. So, ipinapakita dito, napakagalante ng landowner. And then, ano pong sabi ng landowner? Sabi niya, you also go into the vineyard and whatever is right, you will receive. Wow! So dito, wala na po silang option. Hindi sinabi ng landowner, whatever is right, I will give you. No, you will receive. So wala po silang option. Hindi sila pwedeng tumanggi. Sila po ay bibigyan lamang. Wow! I pray that you saw the big revelation. Kapag pala ikaw ay unqualified, walang option na sa iyo ang Diyos. Bibigyan at bibigyan ka nun niya. Amen! Mga kapatid, this is really powerful. So dito po, tingnan niyo po, kung mapapansin po natin, kapag ang manggagawa ay unfit for the job or unqualified, of course, sino kukuha sa yung employer? Wala. Pero
Kakaiba po talaga. Kakaiba talaga ang Diyos. Kung iyo po mapapansin, no, ang sistema ng Diyos ay malaking kakaiba sa pamantayan ng mundo. Ang mundo po kasi, pinipili niya silang mga matatalino, malalakas, mga magagaling, mahuhusay, may kakayahan. Sila po mga fit. Sila may mga kakayahan may mga pinatunayan na. Sila po yung mga number one. So, in other words, sila po yung mga qualified. Itong hinahanap ng mundo. Samantala, ang puso po ng Diyos, yung mga taong hindi kinikilala ng lipunan, silang mga hindi binibigyan ng paggalang. Because God's heart is really for the last, for the lost, and for the least. Ngayon, kapatid, kung ito po ang pakiramdam ninyo sa inyong mga buhay, ito po ang pagkakilala niyo sa inyong mga sarili, hindi ka na pinapansin ng lipunan, at lalo tigit sa pandemyang ito, tila wala pong kumakalinga po sa inyo. Alam niyo, sa mata po ng Diyos, kayo po ay sadyang mahal at mahalaga. So, danayin ko po itong ating mga pinag-uusapan ng mensaheng inihahatid po sa inyo ng Diyos sa ngayon ay magkaroon po ng pagbubukas ng isipan. Magkaroon po tayo ng tinatawag na metanoia or change of mind. So, diyang kakaiba po ng sistema at pamantayan ng Diyos. Gumagamit po siya ng mga taong hindi po kinikilala ng lipunan. Marahil sa pananaw ng lipunan, basura yan. Pero sa Diyos, ikaw isang diamante, ikaw isang ginto. Gagamitin ka ng Diyos because God is using the little things to confound the mighty. Take note of this verse. 1 Corinthians chapter 1, verse 27. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of this world to put to shame the things which are mighty. And that's why dumadali po at nararanasan po ng mga taong mahihina, ng mga nahuhuli, ang kapangyarihan at ang biyaya at ang lakas ng Diyos. So the more po na kinikilala natin na talagang wala po tayong kakayahan, hindi po natin ipinagmamalaki ating pedigree, accomplishments, achievements, yung ating performance, dito po natin mararanasan ng pagdaloy, ng kapangyarihan at biyaya ng Diyos. And that's why, once again, ating episode for today, napakaganda po that really, grace is attracted to your weaknesses. So, the more po kinikilala mo ng Panginoon, wala akong kakayahan. Ikaw ang aking kakayahan. Panginoon, wala akong pwedeng ipagmalaki. Ikaw lamang ang aking ipagmamalaki. So, dumadali po sa atin. Kabuuan, ang kapangyarihan, ang biyaya ng Diyos. The more po na ina-acknowledge po natin, Panginoon, ikaw ang aking kalahat-lahatan. Amen. Kaya naman pala, sabi ni Apostol Pablo, once again in 2 Corinthians chapter 12, verse 10, Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Kaya mga kapatid, napakasarap po ng mensahe ng Ebanghelyo. Hindi po natin kailangan ipagmalaki kung ano meron tayo. Dahil kung meron lang po kayong maipagmamalaki, talino, lakas, kayamanan, lahat po ng iyan ay mapapawi pagdating ng panahon. Pero kapag ipinagmamalaki po natin ang kalakasan, ang kapangyarihan, at katalinuhan ng Diyos, hindi po kailanman yan mauubusan. Yan po ay talagang mga pangwalang hanggan dahil ang atin pong Diyos ay sadyang makapangyarihan. So muli po, mula po sa mga katotohanan ito, mga kapatid, kung kayo po ay nararanasan nyo, hindi ka kinikilala ng lipunan, sadyang turing sa iyo ng iyong ng sanlibutan, basura, sa Diyos po ikaw ay diamante, ginto at pilak. Ikaw ay sadyang mahal at mahalaga sa mata ng Diyos. Amen. So tuloy po natin ang parable na ating pinag-uusapan. In verse 8, once again, sinabi po na may-ari dun sa kanyang steward, of course, it's a picture of the Holy Spirit. Sabi niya, tawagan mo na ang mga manggagawa at ibigay mo na ang kanilang mga dapat tanggapin mula sa huli hanggang sa una. From beginning to the last until the first. So dito po, basahin natin na Matthew chapter 20 verses 9 until 12. And when those came who were hired about the 11th hour, which was the 5 p.m. group, they each received a denarius. But when the first came, they supposed that they would receive more, and they likewise received each a denarius. And then, when they had received it, they complained against the landowner, saying, These last men have worked only for 1 hour, and you made them equal to us, who have borne the burden and the heat of the day. Now, mga kapatid, natanggap na po nila yung kanilang sweldo, yung kanilang wage for the day. Ngayon, sila pong inuna yung mga 5 p.m. group or the last hour group. Now, ang natanggap po nila, this is good news, isang denarius din. Wow! It's equivalent to a full day's wage. Ilang oras po sila nagtrabaho? One hour lang. Isang oras lang po. And I believe ito po ang
ginawa po nila, since nasa last hour na po sila na pagtatrabaho, wala na pong pagod yun. Siguro po nag-a-assist na lang yun. Wow, grabe, no? And then, etong first hour group, ipagpalagay po natin sila po yung 6 a.m. group, nakita nila, uy, nakatanggap ang mga ito ng isang denaryo. So, ibig sabihin, pwedeng mas malaki yung matanggap natin. And then finally, in verse 11, sabi po nung talata, going back to verse 11, and when they had received it, they complained against the landowner dahil natanggap din po nilang lahat. The 6 a.m. group, 9 a.m. group, 12 noon group, and the 3 p.m. group, lahat po sila, and even the 5 p.m. group, 1 denarius. It's an equivalent to 1 full day's wage. So lahat po sila 1 denarius. Then nagreklamo po itong mga first hour group. Sabi nila, sandali, parang lugi kami dito Kami nagtrabaho. Ang haba. Kasi po, gaya ng ginawa natin kanina, binilang natin gaano katagal sila nagtrabaho from 6 a.m. until 6 p.m. Ilang oras po yun? 12 hours. Kumpara dito sa, particular po sila, take note sa 5 p.m., yung last hour group. Particular sila. Yun ang reklamo nila. Sandali, itong mga huling tinawag mo, nagtrabaho 1 oras lang kami. Ang tagal namin. Hindi man nila binanggit ko ilang oras sila nagtrabaho, pero binanggit nila, pagod na pagod kami sa init ng arawan. Sila, 1 oras lang. Now, why did the first hour group complain? Because they were comparing their workloads, yung kanilang work hours, to the last hour group. Particular po sila dito. Nakita po nila yung work hours po nila, sandali, haba ng oras namin Pagod na pagod kami. Ito, 1 oras na nagtrabaho, tapos pantay lang kami ng susweldohin. Mga kapatid, if you remember, sino pong gumawa ng kasunduan? Yung first hour group doon sa landowner. Ano pong hiningi nila? Magtatrabaho kami. Kasunduan. Anong agreement natin? 1 denarius for a full day's wage. Now, ano pong sabi ng landowner? Siya po ay sumang-ayon. Okay. So, pumayag. Ibinigay naman po nung landowner. At sabi ng landowner, hindi ko kay dinaya, ako'y tapat sa ating pinag-usapan. And of course, kung atin pong susumahin at i-analyze pa mga pangyari, wala po talagang pandarayan nangyari. Sumunod po at naging matapat ang landowner sa kanilang kasunduan. At sadyang napakabuti po niya, hindi po siya gumawa ng kasunduan, sumang-ayon siya sa kasunduan na ginawa ng first hour group at ibinigay niya po yung marapat at karampatan nilang bayan. So hindi po siya nandugas, hindi siya nandaya. Siya po ay nanatiling tapat sa kanilang usapan. Now, sa panahon pa natin sa ngayon, do you know why people, and even most Christians today, are complaining? Alam niyo po kung bakit? Because marami po mga mananampalataya sa ngayon, marami mga tao sa ngayon, they are comparing themselves to others. At dito po nagsisimula at umuusbong yung inggit na maghahatid po sa atin sa isang buhay na punong-puno ng pait. Now, ito po yung pangkaraniwang tanong ng maraming tao. Bakit? Siya may kotse, ako wala. Bakit ang ganda ng bahay niya, ako naman sira-sira? Bakit siya may buhok? Tutsang lang ako. O bakit siya may buhok? Ako syagi lang. Puro siya gilid lang ang buhok ko. Or bakit siya? Ang daming subscribers. Ako naman. Ako na nag-share. Ako pa nag-like. Kinukumpara po natin yung sarili natin marahil sa ministeryo na ibang mga kapastoran. Kinukumpara po natin yung ating bahay sa bahay na ating kapitbahay. Tinatanong natin, bakit siya meron nito? Ako wala. Bakit siya may ganun, ako walang ganito. So ito po naging sanhi. Because we are comparing ourselves to others. Dito po umuusbong, nag-uugat ang tinatawag na inggit. At kapag yan po ay pinalago po natin, maghahatid po yan sa isang buhay na punong-puno ng pait. Now, see this mga kapatid. If you're always complaining, delikado po kayo. Binibigyan niyo po ng foothold ang kalaban. Because in 1 Corinthians chapter 10, verse 10, take note of this verse. Nor complain as some of them also complained and were destroyed by the destroyer. Every time po na kayo po ay nagko-complain, you become devourable. Nagiging kasilo-silo po kayo sa kalaban ng Diyos. Now, let's go back to the parable. Why did the first group, yung 6 a.m. group, complain? Because they were comparing yung kanilang work hours. 12 hours kami Nagpagod kami, naarawang kami. Ano pa ibig sabihin nito? In other words, nagko-complain sila, kinusukat nila yung kanilang performance. Kumpara po dun sa performance itong mga 5 p.m. group or the last group. Ano po yung performance nila? Wala nga halos nag-assist lang siguro Kasi 1 hour na lang, tapos na po yung trabaho. So dito po,
At talaga namang particular sila dito, hindi sila nagreklamo doon sa 9 a.m. group, doon sa 12 noon group, or sa 3 p.m. group. Sino po ang tinutukoy nila at pinupuntirian nila? Yung last hour group. So tingnan po natin yung ating mga mata. Yung first hour group, mainit ang mata dito sa last hour group. Bakit po muli? Dahil kino-complain nila yung kanilang performance. Mas lalo silang, bakit ito lang natanggap namin? Mas nagpagod kami, mas marami kaming ginawa. Talaga naman nagdusa kami sa init ng araw. Itong bagong dumating, isang oras na nagtrabaho, tas pantay-pantay kami. Ano pong binoboast po nila? Performance. Amen. That's good. So, ganyan po talaga ang nangyayari. Kapag lagi po niyong binoboast ang inyong performance, alam niyo, ang tutubo po sa inyong uusbong, galit, o inggit muna, and then galit, at ito po ay maghahatid sa inyo sa isang buhay na punong-puno ng pait. Kaya po kayo reklamo ng reklamo. Now, tingnan niyo po ang mga tao pong hindi nagre-reklamo, alam po nila na wala silang kakayahan, unfit for the job, unqualified, sila po ay naimbitahan, very thankful po sila, walang kasundo ang naganap, hindi po kagaya ng first hour group, ito pong last hour group, wala po silang hiningi, walang kasunduan, walang anything, inimbitahan po sila nung may-ari ng ubasan, kara-karaka, sila po ay sumunod at nagtrabaho, pinagbigyan at tumugon sa paanyaya sa kanila ng galanteng may-ari ng ubasan. Now, tignan niyo po, ganyan talaga ang mangyayari kapag ikaw ay nasa ilalim, nagpapasailalim sa biyaya, sa diyang kinakainggitan. Dahil hindi ka pagod, malaki pa ang naiuwi mong sahod. Mga kapatid, this is the beauty bilang nasa ilalim ng biyaya. Samantala kung ikaw po ay nagpapasailalim sa old law-keeping covenant o kautusan, masyado kang partikular sa haba at tindi ng iyong pagtatrabaho. Masyado kang nakabase sa iyong performance. Panginoon, matagal na ako naglilingkod sa iyo. Matagal na pinatunayan ko sa iyo ang pagmamahal ko. See? Ito po ang nangyayari. Kaya po pag hindi nangyayari yung mga panalangin, samot-saring panunumbat ang binibigay ng mga taong ito sa Diyos. Samantala sila po yung gumagawa ng kasunduan sa Diyos. Nagpapasailalim po sila dito. So masyado pong partikular ang mga taong nasa ilalim ng kautusan ng pagtatrabaho, pinapakita niya pagtatrabaho niya na naghahatid sa kanya sa pag-complain. And then, kinukumpara niya kanyang sarili sa iba, sa mga ginagawa ng ibang tao. Puro trabaho, trabaho, trabaho. Kaya hirap na hirap po sila magpasalamat. Now, tuloy po natin, isa pang dahilan kung bakit po sila nag-complain, because they did not see the goodness of the landowner. Mga kapatid, saan po kayo makakita ng landowner na siya po'y sumasang-ayon lamang sa kagustuhan ng mga manggagawa? Hindi po siya gumawa ng agreement. Napakabuti po ng landowner. Now, sa buhay po natin, kung hindi po natin nakikita ang kabutihan ng Diyos, talaga pong mamumutawi po sa ating isipan at sa ating bibig. Ang puro pagrereklamo, hindi mo napapansin maya-maya, negastar na po tayo. And if you remember, once again, the landowner agreed with the first hour laborers. Pumayag silang magtrabaho because they had an agreement. Bakit? Sigurista po ito mga laborers na ito. Kasi kailangan ng kasunduan. Sandali, pag hindi tayo gumawa ng kasunduan, baka hindi mo kami bayaran at the end of the day. So, kinailangan pa po nila ng kasunduan or agreement para tiyak na hindi po sila tatakbuhan nitong landowner. Napakasigurista. Napaka-legalistic. Tingnan niyo po kapag kayo po ay nagpapasailalim sa old law-keeping covenant, boasting about your performance, yung iyong work hours, yung iyong workload, di ba? Gusto mo may kasunduan para sigurista ka kasi baka takbuhan ka na yung kausap. Walang relationship. Lagi ka lang nakikipag-bargain sa Panginoon. Lord, gagawin ko to kapag. Lord, promise, kapag. Tinugon mo yung panalangin ko. Ngayon, pag hindi po nangyari yung gusto mo, nagre-reklamo ka na sa Diyos. Papansin mo, hindi ka na nagpapasalamat. Nagiging mapait na po tayo sa Diyos. So dito po, napakabuti ng landowner once again. Hindi po siya gumawa ng kasunduan. Yung mga manggagawa pong gumawa ng kasunduan, siya po ay sumang-ayon lamang. Now, this first hour group naman po, bago tayo tumuloy dyan, yung first hour group, once again, sila po yung mga nagre-reklamo, kinukumpara yung kanilang workloads, work hours, yung kanilang performance. This group is a type of the people who are under the law, reklamador at magagalitin. Kung kayo po ay medyo magagalitin at reklamador, ito po ang isang magandang batayan natin at pangmantayan natin. Mukhang nasa ilalim po kayo ng kautusan. Romans chapter 4 verse 15 tells us, because the law brings about wrath, for where there is no law, there is no transgression.
So once again, because the law brings about wrath. Wrath po dito ay puot, naghahatid po sa atin ng kapuotan. Kinakailangan po nila, ito pong grupong ito, bilang nasa ilalim po ng Old Law Keeping Covenant, kinakailangan po nila ng isang kasunduan o agreement para mapapayag po silang magtrabaho sa ubasan ng mabuting landowner na ito. Hindi man lamang po nila binigyan po ng pagkakataon ang may-ari ng ubasan na para patunayan ang kanyang kabutihan. Kung meron po silang wisdom talaga dito, isipin mo, sila po ay tambay lang, walang ginagawa. Lumabas yung landowner, he went out early in the morning, siya po naghanap ng mga manggagawa. Hindi po sila in-interview, sila pang gumawa ng kasunduan. Bakit? Masyado pong legalistic. At nung nakamit po nila yung karampatang bayad para sa kanila, dahil kinukumpara nila ang kanilang pagtatrabaho, yung kanilang work hours, workloads, yung kanilang performance, hindi po sila natuwa. Bagaman sila yung gumawa ng kasunduan. Samantala, ibahin naman po natin silang 5 p.m. group or yung last hour laborers or yung last hour group. Dahil alam po nila, sa sarili po nila, unfit sila for the job. In other words, unqualified po sila. Ano pong ginawa nila? Nung sila po ay nilabas ng may-ari ng ubasan, inimbitahan, wala po silang tanggi. Amen. Sila lamang po ay pinagkatiwalaan ng landowner. Bagaman, yung sa paligid po nila, sabi nila kanina, di ba? Wala pong nag-imbita sa amin. Walang tumatawag, walang nag-invite para kami po ay magtrabaho. Pero itong landowner na ito, napakabuti. 1 oras na lang ang pagtatrabaho. Pero, minarapat niyang sila po ay puntahan at abutin at anyayahan na magtrabaho sa kanyang ubasan. Wow, napakabuti. Now, ano pong ginawa nitong last hour group? Wala na po silang ginawang pagtatanong, wala na pong ginawang kasunduan. Sila lamang po ay sumunod at naglingkod at masayang nagtrabaho. At makalipas po ng 1 oras, nakakamit po nila ang hindi nila inaasahang 1 denaryo. Wow! Amen. So, atin pong solution for today. Mula po sa talinhagang ito, sa parable na ito, na muli po ay atin pong hinimay-himay, tinalakay mula sa Matthew chapter 20, verses 1 through 16, ay nakita po natin kung sino ang mga nasa ilalim ng Old Law Keeping Covenant at silang mga nasa ilalim ng New Covenant of Pure Grace. Mga kapatid, siguro bago tayo magtapos na po, marahil sinasabi niyo po na, bakit ganon? Nasa ilalim naman ako ng New Covenant of Pure Grace, pero ba't hindi po nagmamanifest sa akin blessing? Mga kapatid, don't feel guilty about this. Kinakailangan nyo lang pong makinig at makinig ng mensahe ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus para lalo pong managana sa inyo ang pananampalataya. Pag sinabi po natin pananampalataya, ibig sabihin, naniniwala ka na sa kabila po ng iyong kawalan, sa kabila po ng iyong kawalan ng kakayahan, kagaya po ng mga last hour group, they were unfit for the job, unqualified po sila, pero sila po, sa kabutihan ng landowner, sila po ay nilabas, nilapitan, at inanyayahan. Mga kapatid, ang pagpapala po ng Diyos ay hindi po nakabase sa inyong kakayahan, sa inyong kabutihan, o sa inyong pagsunod. Ito po ay nakasalalay sa kabutihan, katapatan, at pagsunod ng ating Panginoong Jesus. So, tignan po natin, makinig po tayo, at piliin natin maging masinsinan, seryoso tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, lalo pong managana sa atin ang ating maayos sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Ang tawag po dito ay pananampalataya. Having a good opinion about the goodness of our Heavenly Father. So ito po ay dumarating paano po? Sabi po ng Romans 10 verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of Cristo. So you have to decide kung kayo po ay hindi po makikinig sa salita ng Diyos, hindi po talaga magmamanifest po sa inyo ang mga katotohanan ito, bagaman ibinigay na po ito sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. So muli po, going back sa ating mga pinag-uusapan. Mula po sa talinhagang ito, nakita po natin kung sino po yung mga taong nagpapasailalim sa Old Law Keeping Covenant at sila mga nagpapasailalim sa New Covenant of Pure Grace. Last verse for today, Matthew chapter 20 verse 16. So the last will be first and the first last, for many are called but few chosen. Now, ang salita po ng Diyos has many layers. Pwede po itong personal application at pwede rin po itong prophetic. Tingnan niyo po ito, napakagandang propesya na pinapakita po sa atin. Prophetically speaking, nauna pong tinawag ang bansang Israel. Ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa Israel. Ito po talaga ang katotohanan. Subalit, ang nakalulungkot pong balita, hindi po kinilala ng Israel ang Mesyas
na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang biyaya. So hindi po nila kinilala, hindi niya tinanggap ang biyaya ng Diyos. Of course, who is Jesus Himself. Because sila po ay nanatili pa rin sa kanilang paniniwala na sila ay magiging matuwid sa kanilang pagsunod sa kautusan. Ito po ang isipan ng mga Israelita. Nanatili po sila dito. Sila ang nauna, pero tayo po mga hentil. Praise God. Hindi po tayo kinaligtaan ng Diyos. Tayo po yung nahuli. Pero nung ibinigay po sa atin ang kapahayagan ito, buong puso po nating niyakap ang katotohanan. At kinilala po natin ang kanyang bugtong na anak bilang ating Mesiyas, ang biyaya mismo ng Diyos, ang siyang dahilan para sa ating katubusan at ganap na kaligtasan. So mga kapatid, bagaman tayo po ay nahuli bilang mga tinawag, pero ang kabutihan po dito, ang nahuli ay nauuna at silang, ang Israel po, nauna, sila ngayon ang nahuhuli. Amen. So ito po ang kabutihan. So bilang pagtatapos, kung ikaw ay nasa kautusan, gaya po ng mga Israelita, nakakalungkot, naghihintay po sila sa isang Mesaya na dumating na. Di ba? Isa sa pinaka-nakalulungkot na katotohanan, naghihintay ka sa isang taong dumating na. In our case, halimbawa, naghihintay ka, pero dumating na pala. Hindi ka maniwalang dumating na. Anong nangyayari sa'yo? Naghihintay ka sa wala. Sila po ang Israel. Naghihintay po sila sa isang Mesaya na sadyang dumating na. Pero tayo po pinaniwalaan natin. Kaya silang mga nauna, mahuhuli. At tayo pong nahuli at siyang nauuna. Now, kung kayo po'y mananatili sa ilalim ng kautusan, mananatili po kayong nandyan, asahan mong ikaw ay mahuhuli. Pero kung kayo po ay nagpapasailalim sa nananaganang biyaya, asahan mong ikaw ay sadyang mauuna. Amen. At ito po ang kabutihan kapag tayo po kinilala natin ating mga sarili. Na sadyang walang iniambag at ang lahat po na ating tinatamasa mula simula hanggang katapusan ay pawang kabutihan, kapangyarihan at tumadali po sa atin ang nananaganang biyaya na ating Diyos. At ito po ay napangyari dahil sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. Amen at amen. Maraming salamat po sa mensaheng hatid sa atin ng ating Diyos sa araw po ito sa ating Sunday online worship celebration. At dalayan ko po na nagbigay po ito sa atin ng nananaganang kagalakan at kapahingahan na ito pala ang sikreto. Ano? Na tayo po ay palagi ang piliin po natin na managana sa ating isipan at pagyamanin po sa atin ang mensahe ng Ebanghelyo na tumutukoy kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So kapatid, kung kayo po ay marahil sa matagal ng panahon ay napapatanong kayo, nasa ilalim naman ako ng biyaya eh. Bakit hindi ko nararanasan ito? Well, sa mga tinalahi po natin kanina, ang susi po talaga, you have to make a decision. Ang Diyos po ang nagpapasimula, siya rin po ang tatapos, pero yung gitna, nasa inyo po ang kapasyahan. Dapat magkaroon po kayo ng kapasyahan or ipanalangin sa Diyos. O Diyos, sabihin mo sa Kanya, Ama, tulungan niyo po ako, bigyan mo ako ng galak, ng sigla, ng kasipagan sa pag-aaral ng iyong salita at bigyan mo ako ng kapahayagan ng mga katotohanan ito. Alam mo kapatid, kapag idinalangin mo ito sa Diyos, ibibigay niya po ito sa inyo. Kaya nga po nag-provide din ang ating Panginoon ng ating gawain. Every week, 3 times a week, meron po tayong Bible study. So maganda po makasama namin kayo doon. Sa gayon, ay lalo po tayong lumago sa ating pananampalataya. Amen. At syempre pa, kung kayo naman po, kapatid, ay first time na dumalo sa ating gawain at marahil sa habang panahon, kayo po ay pagod na sa pakikipaglaban sa buhay. Feeling mo ay hindi mo nakakamit yung mga dinadalahin mo sa Diyos at tila parang napakalayo po ng Diyos. Sakali pong napakinggan niyo po yung ating mensahe at nabuksan na yung isipan, alam niyo matagal na po naghihintay sa inyo ang Diyos. Kung wala po kayong relasyon sa kanyang anak, hindi kayo gustong iligtas ng Diyos, pero nire-respeto niya po ang inyong mga desisyon. Now, kung siya po ipapahintulutan niyo na maging hari at Panginoon at tagapagligtas sa inyong mga buhay, sadyang mararanasan niyo po ang kanyang mga pangako. Pangako niya po sa atin in John 10 verse 10b. Sabi ng ating Panginoong Jesus, I am come that you might have life. Hindi lang po basta life, and have it more abundantly. So paano po ito mangyayari at magaganap? All we have to do, sabi po ng Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that God has raised us from the dead, you shall be saved. So ang atin pong gagawin sa mga panahong ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon, ako po ay mananalangin, ang kinin po ninyo na ang aking babanggitin
na panalangin ay sarili niyo pong panalangin bilang pagkilala at pagsang-ayon na si Kristo ay inyong Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Sabayan niyo po ako. Panginoong Jesus, kinikilala ko po ang aking sarili. Hiwalay po sa inyo ay sabihan wala po akong magagawa. Kinikilala ko rin po na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat po dahil doon sa krus ng Kalbaryo ay pinagbayaran mo ng lahat ang aking mga kasalanan. Salamat po dahil ako ngayon ay isa ng bagong nilikha. Salamat din po sa buhay na walang hanggan at ang katotohanan na ang pangalan ko ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kapatid, dahil sa ginawa mong yan, ikaw ay sumang-ayon sa paanyaya sa iyo ng Diyos. Ang kinin po natin, simula sa araw pong ito, ikaw ay anak na ng Diyos. Sa pagkakataon pong ito, ako na lamang po ang mananalangin. Aming Diyos at Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito, sa isa na namang panahon para amin pong angkinin ang iyong nananaga ng kapahayagan, ang iyong ebanghelyo na tumutukoy po sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo. O Diyos, mula po sa aming mga pinagsaluhan na mensahe ng iyong nananaga ng kapahayagan, makita po namin aming mga sarili na sadyang pinagpala na. At nasa sa amin na lamang po ang pagpapasya kung kami po ay mananatili sa lumang kasunduan ng kautusan o sa bagong kasunduan ng nananaga ng biyaya na aming Panginoong Hesukristo. Maging sanhi po ang aming mga pinag-usapang ito na piliin po namin ang buhay at ito nga po ang iyong nananaga ng kapahayagan, ang iyong biyaya na sadyang nagpapalaya. Aming Ama, marahil meron po kami kasama sa mga panahon ito ay meron po mga problema kanyang kinakaharap, kanyang mga babayarin na sadyang nagpapatong-pato na sa mga panahon ito. Ikaw na nakikinig o nanonood sa mga oras na ito. Anumang problema ang iyong kinakaharap, ibigay mo yan lahat sa Panginoon. At aming Diyos, kinikilala po namin kung sino man po itong aming kapatid na nanonood sa ngayon, ay pinawi mo na ang kanyang problema at inabot mo na ang lahat ng kanyang pangangailangan. Tinugunan mo na ang lahat ng mga ito. Salamat sa iyo, O Diyos. At maging aming kalituhan sa aming buhay ay kinatagpo mo na, Panginoon, ng iyong nananaga na kapahayagan, ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Salamat aming Diyos. Salamat aming Ama sa araw pong ito. At patuloy mo binibigay sa amin ang kapahayagan ng iyong puso para sa isang kagaya namin. Marahil ay hindi na kinikilala ng lipunan. Pero kami po ay sadyang mahal at mahalaga sa iyong mga mata. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito. At maging sanhi po ang aming mga pinag-usapan. Siyang kasama namin sa mga oras po ito. Makita po niya na sadyang siya ay mahal na mahal mo. Salamat sa iyo, O Diyos, sa aming kalayaan na pwede po kaming sumamba at magpuri at makinig na iyong mensahe. At patuloy po kaming mamangha sa kabutihan, sa kapangyarihan ng iyong biyaya. Ito po aming panalangin at pagpupuri, pagsamba sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po idarako na sa ating sasagawa na ating banal na komunyon. At gaya po na ating paanyaya kanina, alam ko pong naghanda kayo ng inyong mga tinapay. So kunin na po natin ang ating mga tinapay. Sa panahong ito ay sagawa nga po natin ang ating banal na komunyon. Yes, anuman pong tinapay meron kayo or grape juice or any kind of juice that would do, okay na po yan. Ang mahalaga po ay maintindihan po natin ang ating isasagawa bilang paggunita sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon. Nais po buksan po ninyo ang inyong mga Biblia in 1 Corinthians 11:30. It says, "For this reason many are weak and sick and many asleep." Ibig sabihin, sabi po ng talatang ito, marami daw po sa atin, mga mananampalataya, ang mahina at masakitin at kaagad ay binabawian ng buhay. Now, for this reason, isang dahilan na hindi po naunawaan ng maraming tao. Now, ano po yung sagot dito? It's found in verse 29 of 1 Corinthians 11. Basahin ko po sa inyo. "For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body." Now, the word po dito na discerning, it's diakrino. Diakrino, it means making a difference. Ibig sabihin, whenever we partake of the Lord's Supper, hindi po natin na-discern ano po yung difference ng tinapay.
Ito pong tinapay na ito ay simbolo, dakilang simbolo ng katawan na ating Panginoon na nabugbog sa krus ng Kalbaryo. Marami po tayo napapakinggan sa ngayon na sinasabi po nila lamang na ang katawan na ating Panginoon Hesukristo ay naging sanhi para mabuklod-buklod daw po ang mga mananampalataya. Hindi po yun ang tinutukoy nito. Ang sinutukoy po ng tinapay na ito ay ang katawan na ating Panginoong Hesukristo na nabugbog doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kanyang mga latay na halos balat na lamang po ang nag-uugnay sa kanyang katawan. Dahil kitang-kita na po ang kanyang mga buto. Dahil sa tindi po ng pambububog at latay na natamo ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, inangkin po niya sa krus ng Kalbaryo. This is discerning the Lord's body. Inangkin po niya lahat ng ating karamdaman. Kung ano man po ang inyong karamdaman sa ngayon, mula sa ulo hanggang sa talampakan, lahat po ng ito ay inilapat sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, siya doon sa krus ng Kalbaryo, nawasak para makamit po natin ang kabuuan, ang ating kalusugan. So, every time we partake of this bread, every time po na kinakain po natin ito, ibig sabihin, kinikilala po natin na tayo po ay pinalusog na, binuo na, dahil ang katawan po ng ating Panginoon ay nawasak kapalit ng ating kabuuan. So, kakainin po natin ito as we discern the Lord's body bilang pagkilala na hindi po kayo gagaling. Kayo po ay pinagaling na. Come on, sabihin niyo po sa sarili niyo, ako'y pinagaling na. I am the healed of God. So, kainin po natin ng sabay-sabay. Now, let's go to 1 Corinthians chapter 11, verse 25. In the same manner, he also took the cup. Hawakan po natin ating mga saro. After supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." And in Matthew chapter 26, verse 28, bilang paglilinaw, sabi po ng Panginoon dito, "For this is my blood of the new covenant." So ito po ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon na kumakatawan sa bagong testamento o bagong kasunduan. So ibig sabihin, kapag iinumin po natin ito, we are declaring na hindi na po tayo kabilang sa lumang kasunduan ng kautusan. So kinikilala po natin ang dugo ng ating Panginoon Hesukristo bilang tayo po ay kabilang na sa bagong kasunduan, mas mainam na kasunduan, na may kalakip na mas maiinam na mga pangako. Amen. So tuloy po natin ang pagbasa. "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." Take note, it's for the remission. It is not for the remembrance of sins. Dahil pangkaraniwan po sa maraming mga simbahan sa ngayon, every time they partake of the cup, inaalala po nila yung kanilang mga kasalanan. No. This is the new covenant of the blood of Jesus Christ, which is shed for many. Every time we partake of the cup, it's remembering na lahat po na ating mga kasalanan, past, present, and future sins, were remitted on the cross. So, this is for the remission of sins. So, iinumin po natin po ito sabay-sabay bilang pagkilala na tayo po ay pinatawad na mula sa lahat ng ating mga kasalanan. At kung kayo po ay pinatawad na sa inyong mga kasalanan, you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Ang biyaya po dito, manampalataya po kayo, be confident na lahat po ng inyong mga panalangin ay dinirinig po ng Diyos because the prayer of a righteous person availeth much. Amen. So, let's partake. At tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa kapahayagan ito. Na amin pong kinikilala, pinagdiriwang ang mga natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Na mula po sa tinapay na aming kinain, kinikilala po namin mula ulo hanggang talampakan. Ganap na po ang aming kagalingan. Kinikilala rin po namin sa pag-inom namin ng saro bilang kumakatawan at sumisimbolo ng iyong dugo. Bilang patunay na kami po ay wala po sa lumang kasunduan at kami po ngayon ay nasa bagong kasunduan. Kalaki pang mabubuting mga pangako. Panginoon, kinikilala po namin. Salamat sa iyo, O Diyos. Dahil sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesus, lahat po ng aming mga kasalanan ay sadyang pinatawad na. So lamang po ang papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Well, kapatid, kaibigan, mga ka-SJC, mga kapamilya, maraming salamat po for joining us once again ngayong Sunday morning sa atin pong Solution Grace Church Online Worship Celebration. At muli po ako po inyong nakasama at patuloy na nakakasama
And my name is Laverne Ducot. Sa ngalan po ni Sister Hiromi Miura, kami po ay nagpapasalamat. At syempre sa ngalan po ng aking pamilya at ng pamilya ng SGC, ay kami po ay nagpupuri sa Diyos at kami po ay nakasama ninyo na nambahan sa araw po ito. At bilang pagtatapos ay dalayan ko po na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan, nabuksan ating isipan. Hindi po ba't napakasarap ng nabubuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos? Hindi ka pagod, malaki pa ang naiuwi mong sahod. Gaya po nung last hour group, yung ating mga laborers ng 5 p.m. group. So muli po, pwede po bang pakibahagi po, pakishare yung ating programa, yung ating pananambahan kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating gawain. At maraming salamat po sa ating mga kaagapay. Bagaman kayo po ay hindi namin lahat ka-churchmates, pero natutuwa po kami dahil every Sunday kasama po namin kayo. Ngayon, sa mga nagtatanong, sa mga naisan po magkaloob ng kanilang ikapu at handog, narito po ang ating GCash account number kung saan ay maaari nyo pong ibigay kung kayo po ay napagpala sa inyong mga narinig at nabusog ang inyong kaluluwa sa ating mga pinagsaluhan sa araw pong ito. Narito po ang ating GCash account numbers para po sa inyong mga tithes and offering. 0906-055-7821. Once again, 0906-055-7821. At maraming salamat po sa inyong pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Muli po, ipanalangin po natin come November 8, 2020, that's Sunday, pagdiriwang po natin ang ating first year anniversary. Sa kalooban po ng Diyos, ano man po ang mangyari, we're hoping sana magkaroon na tayo ng get together. So, let's pray and let's hope na magkita-kita na po tayo. Amen. So maraming salamat po at bilang pagtatapos, pwede po ba natin itaas sa ating mga kamay? Yes, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Kapatid, ang kinin po natin, kapayapaan na hatid sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Anuman po ang inyong mga gagawin sa linggong ito, alalahanin po natin at yakapin po natin at angkinin po natin ang ganap na proteksyon sa iyo ng Diyos at bawat miyembro ng iyong pamilya lalabas ng iyong tahanan, babalik na punong-puno ng proteksyon na nagmumula sa Panginoon. Siyempre pa, lahat po ng iyong iisipin, gagawin at hahawakan ng iyong mga kamay ay sabiang pinagpala na ng Diyos pamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. So humayo ka, daladala ang kagalakan mula sa ating mga pinagsaluhan sa umagang ito. Humayo kang payapa ngayong araw na ito at sa mga darating pang panahon sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, magkita-kita po tayo muli next Sunday para po sa atin pong Solution Grace Church online worship celebration. Very blessed. Bye.